based on the direction of energy conversion. The next one ay classification based on the principle of operation. And the third one po ay based kung ano pong fluid ang ginamit natin. Is it the gases or the liquids po? No. So for the classification based on the direction of fluid, doon tayo po ay nag-discussion nung face-to-face, pinag-usapan natin yung impart at saka extract. Pag sinabi po nating extract, it harness energy from the fluid and turns that energy into electrical or mechanical energy. Pag sinabi naman po nating import, so the energy provided by a motor or coming from an electrical energy or mechanical energy is then converted to be added or to be given into the fluid. Yun yung una nating tinatawag na classification based on the energy conversion. Kung saan po papunta yung ating energy. Una, yung fluid natin going to Manila. Ayaw gumana. Yan. So, una muna yung fluid natin going into the machinery. So, si fluid ngayon ang nagbibigay ng energy sa ating machines. Ito yung tinatawag nating energy conversion natin na ang nagpo-provide ng energy ay yung fluid na pinag-uusapan natin. So, kalimitan ang mga machine na tumatanggap ng energy mula sa fluid ay yun yung tinatawag nating turbines. No, so this fluid gives energy to the machine and this machinery convert it to another form of energy. So with this turbine, ko-connect lang natin into generator, we could turn into electrical energy or else we could also use it into a mechanical energy just like in the milling machine. Okay, so the first conversion classification is from fluid going into the machinery. The other one naman po ay meron tayong starting energy. Si starting energy could be from electrical or mechanical energy na siya naman pong magbibigay ng energy sa ating machinery. At itong si machinery, dahil may energy na siya, ilalagay niya yung energy na yon papunta sa fluid. Kanina ang nagbigay ay fluid, ngayon ang binibigyan na po natin ay yung fluid. No, parang give and take lang po. Parang dahil magkapasko na, I'll give you grade, you give me Christmas messages. Yeah, Merry Christmas po sa lahat dahil bare months na, no? So, give and take lang po. Fluid going to the machinery, then machinery giving to the fluid. And that is the first classification based on the energy conversion. The next one naman po is based on the principle of operation. Ang sabi dito, machines that rely on the change of volume of a certain amount of fluid within the machines are known as the positive displacement fluid. So pag sinabi nating positive displacement machine, can I hear from Trina? Sir, dun po sa O ano yung positive ating displace, mm, yun po yung ba tayo yung ay iniipon muna bago ilabas? ayun, very good. Magaling ata mag-ipon si Trina, 'no. Iipunin muna natin bago natin ilabas. No, gano'n yung ginagawa ng ating positive displacement. At other term daw natin ng positive displacement or pwede nating i-coin from the term positive displacement ay yung tinatawag nating volumetric. Kasi kung maalala niyo yung poso natin, 'di ba? So, ipon muna tayo ng konti, ipon ng konti, ipon ng konti, tapos nalalak lang siya gawa ng ating gate valve. Pag naipon na natin on a certain volume, tsaka na ngayon ilalabas. So, meron tayong ina-achieve mo ng certain volume, tsaka natin inilalabas. So, positive displacement, iipunin muna bago ilabas. Katulad ni Stephen ngayon, nasa biyahe. So, kunwari ihing-ihi na si Stephen, o di iipunin niya muna hanggang makadating siya sa bahay. O di paglabas, o di malakas ang pressure, malakas ang velocity. Yun yung una nating principle of operation, positive displacement. At sabi, the term positive displacement po refers to the physical displacement of the boundary excuse me, of the specific fluid mass within a closed system. Okay? So, bakit closed system? Kasi may iniipon nga po tayong volume. Meron tayong tinatrap na certain amount of the fluid before we release it. Okay? So, this principle is often implemented through the reciprocating motion of a piston within a cylinder. Reciprocating motion of a piston within a cylinder entrapping
a certain amount of fluid. Machines of this type are often referred to as reciprocating engines when they produce mechanical energy and as reciprocating pumps or compressors when they develop fluid energy from mechanical energy. Okay? Next po is based on the energy. I'm sorry. Next po, aside from the positive displacement, may isa pa tayong principle ng operation. Yun yung tinatawag nating rotodynamic machine. When we say rotodynamic machine, it comes from the two word roto and dynamic. Ano ba ibig sabihin ng roto? Ano ibig sabihin ng ating dynamic? Si rotodynamic machine po, rotodynamic machines, yung term po nating roto, yung po yung tinatayan para ikay tumama ng milyon-milyon. No? Hindi, mali. Loto po yun. Joke lang. Yung roto po natin, pag sinabi nating roto, yung po yung ating pinaikling rotor. Ano ba yung tinatawag nating rotor? Kung naalala nyo, nung diniscuss po natin yung types ng fluid machinery, pinakita natin sa pumps at turbines, meron pong laging isang element na parts nila that is rotating. There is a rotating element. At nung tayo po ay nag-discuss ng centrifugal pump, Gian, Leslie, what do we call to that rotating element sa centrifugal pump? Gian, what do you call to the rotating element sa centrifugal pump? Ay, sorry po sir. Impeller po. That is impeller. At yung impeller na yun, yun din yung tinatawag nating rotor. Dahil pag sinabi nating rotor, this is the moving or rotating element of the machine or of the fluid machinery. That is rotor. Eh ano ba pag sinabi naman nating dynamic? So si dynamic naman po, yung term ng dynamic ay nanggaling po kay fluid dynamics. Kasi pag sinabi nating rotodynamic, ina-apply po natin yung principles and knowledge from the fluid mechanics. Basahin po natin. Rotodynamic machines, on the other hand, are the machines that operate based on the principles of fluid dynamics. These are known as the rotodynamic machines. Excuse me. This differ from the positive displacement machines by requiring relative motion between the fluid and the moving parts of the machine. Pag sinabi po nating relative motion, kapag umikot or gumalaw po yung ating moving element, the fluid will also move. They are relative with each other. Unlike doon sa ating tandaan yung pumping, pump na tayo ng pump pero wala pa naman nagfo-flow na fluid. Unlike kapag kay rotodynamic, kapag may umikot na dyan, may iikot na rin na tubig. Sabay po yung or simultaneous or they are relative in motion. So this the rotating element typically comprising of several vanes or blade is called rotor or impeller. Kian Nicole, if if in Francis turbine and centrifugal pump, we call it as impeller. What do we call in an axial pump? What do we call in an axial pump? Propeller po. Okay, very good. The moving element naman po, kapag ang pinag-uusapan natin is axial or on the same axis, that is propeller. No. So while the fixed part is known as the stator. So meron pong dalawang main parts yung ating rotodynamic machine. Si rotodynamic machine ay may dalawang main parts. So para masabing rotodynamic siya, dapat po meron siyang rotor. Itong rotor yun yung ating moving part. At meron tayong stator. Si stator from the word static, which means, Vladimir, ipakakagat kita sa leeg, Vladimir, pag di ka sumagot. Vladimir, going once, going twice.
Sir, Going, wait. ayun, akala ko'y Ang absent. static po yung, ang static po yung fix po. Fix or kapag sinabi nating statics, it's at rest po. No, so yung dalawang elemento, yung ating rotor at yung stator. Pag tinignan natin kung kunwari ay nakakita na kayo ng mga motor, no? Yung motor natin, 'di ba, may umiikot na part sa gitna, yung parang magnet. Sa paligid na ay meron dong mga coils ng gawa sa copper. Yun yung binebenta or electric pan na lang. Nakita niyo yung electric pan yung loob. Yung fixed part na yun yung tinatawag nating stator. Pagdating po dito sa ating fluid machinery, kalimitan, yung ating stator, siya po yung nag-go hold doon sa ating rotor. Okay? So, let's continue. Rotodynamic machines. So, the impeller is the heart of rotodynamic machines where a change in the angular momentum of the fluid imparts torque to the rotating member. So, rotodynamic machines that depend basically on the principles of fluid dynamics, they are distinguished from the positive displacement machine requiring relative motion between the fluid and the moving parts of the machine. So parts again, meron tayong rotor or the impeller and the stator. Pag rotor, that's the rotating element or the moving element. At pag stator, that is the fixed part. The next naman po ay yung mode of energy transfer. So mode of energy transfer po natin, so the energy is coming from the fluid going into the machine or from the machine going into the fluid. So fluid going to the rotor or rotor going to our fluid. So also we have here the type of the fluid, it is handling. So could you differentiate, Kyra, would you mind differentiating compressible and incompressible fluids? Kyra? Yes po, sir. Ano po yun? Sorry po. Malabo Would you lang. okay, would you mind differentiating compressible and incompressible fluid? When do we say a fluid is compressible and when do we say a fluid is incompressible? Hello po, sir. Pag po, compressible fluid po, yung density po niya is nag-change significantly when pressure or temperature ay nag-change. While sa incompressible naman po, yung fluid po, yung density po niya is nagre-remain nearly constant regardless of pressure or temperature changes. Okay, so going with that description po, okay, for example, ito. Okay, magbura lang si sir dito, no? Ay, hirap na lang maging tambay, tapos magtuturo ako kung saan ang bahay ni ganto at ganyan sa Lazada at saka sa J&K Rider. Sir, uy, alam nyo, ang hirap pala maging tambay. Hirap na hirap ako nung bakasyon. Ganun pala yung feeling, nakakasabog ng ulo yung ba't wala akong ginagawa. Okay, going back. So, description natin ng compressible at incompressible fluid. Sabi niya, nakadepende daw po ito sa density. Yung density daw po ng compressible ay, anong sabi mo, Kyra? Ang density ng compressible ay? Ang density... Nag-change po significantly pag ang pressure or Okay, temperature nag-change ay na nagbabago. significantly pag may changes tayo ng temperature and pressure, while kapag naman po liquid, it remains constant. Bakit nga po ba? Meron po ako ditong isang gulong. Yan, gulong. Ngayon si gulong, syempre meron dyan yung lagayan natin ng hangin, no? Yung pinakapito. Okay. Ngayon si gulong, okay, meron na yung laman. May laman na. For example, sabihin natin 32 PSI, may laman na siyang hangin. Ibig sabihin, there is already air inside have its own molecules.
Each of that molecules contains mass. Therefore, if this one, so meron na tayong mass. And our volume is the shape or the volume of the container. Mass over volume, this is our density. Now, walang magawang maganda si Pilbert. Ang ginawa niya, dinagdagan niya yung hangin. No, nung gulong. Dinagdagan ni Pilbert ang hangin ng gulong kasi walang matripan. Gusto lang ni Pilbert gawin na dagdagan ng hangin. Ngayon, dinagdagan niya ang hangin, yung gulong. So, ano po mangyayari sa hangin sa loob? Madadagdagan lang po yung hangin sa loob. Lolobo pa ba ng sobra yung gulong? Hindi na po. Standard na po yung pinaka-maximum size niya. Pero nadagdagan yung laman na hangin sa loob. Ibig sabihin, nagkaroon tayo ng increase in mass. Okay? Dumagdag yung particles sa loob, sila lang ay dikit-dikit. Nagkaroon tayo ng increase in mass. So, increase in mass in every certain of volume, we have increase in density. Therefore, kapag sinabi natin compressible fluids, ito yung mga fluid na kaya pang magdikit-dikit or magtabi-tabi. At doon nagkokos tayo na increase in density. While kapag naman po, for example, meron ako ditong baso ng tubig na may lamang tubig, malamang, punong-puno yung tubig ko. Punong-puno na yung tubig ko. Ngayon, magdadagdag pa si sir ng tubig. Anong mangyayari sa tubig? Aapaw lang po siya. Unlike dito kanina, nakukompress si tubig po, hindi. Aapaw lang siya katulad ng pagmamahal ko sa kanya. No? Umaapaw. Naipasok mo pa yun, pero hindi nakakatawa, sir. Okay. Umaapaw. Aapaw lang siya. Ibig sabihin yung density natin nag-remains constant. Umanap lang siya na matatransferan na location and the liquid remains constant. Okay, gets ang compressibility. At tatandaan itong density po, dahil density yung nagdidictate ng compressibility, ay laging masyadong apektado ng pressure at temperature. Let me hear from Cyrus Dexter. Pare Cyrus. Cyrus, going once, going twice, going thrice. Ayan, mukhang absent si Cyrus, no? Lagyan natin ng absent. Okay, let me hear from John Paulo. Ayoko kay Sarabia, Kay John Sisa SE yan. Yes po, sir. Oh, paring Lazada. Ay, TikTok shop. Logitech na to. Hindi ko tandaan, Francesen ko sa'yo yung link. Maganda siya. Oo. Tsaka magaan. Oo. Ang tawag dito parang Ali. Ian. O, paring Ian, ano pong density ng air? God. Wait lang po, sir. Iniisip ko po. Iniisip ko. Pwede mo pong i-search. Uy. Po, nag-iisip Kailan? po. Nag-iisip. Thinking. Malapit na, sir. Nasa dulo na ng dila ako eh. Ilabas yung dila. Tingnan namin. Kung nag-open ka, kung nakita namin yan sa dila mo. Ito po, sir. Sige. 1 point ano po? 2 kg. 1.2 2 kg per meter cube. kilogram per meter cube. 1.2 kilogram per meter cube. Mali po. No? Ano po yun, sir? Mamaya, para ma-surprise. Si Isa kaya, RV. Hello po, sir. Hello. Idol. Anong density ng air? Ano po, sir? Wait lang po. 1,002 kilogram per meter cube. Hindi rin po. Mali. Sige nga si Mika. Mika, ano pong density ng air? Sir, ang alam ko yung yung 1.2 kg din. Mali. Okay, tasan kami ng estudyante ko dati sa Plumec.
Madali, parehas naman. Sino dito ang aking student? Si Buwan. Student ko si Buwan. Wag mo kong, si Nicole. Yan, si Nicole. Sophia, Nicole, wag mo kong bigoin. Sophia. 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 Uy, Sophia, baryon. Ay, absent ang kita. Going once? Going twice? Sir, wala po ata siyang signal. Nag-chat po kanina sa akin. Nag-chat sa'yo. Sana all nag-chat. Trina, estudyante din kita dati, di ba? Tama ba? Sir, 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 depende po ba yun sa temperature? Very good. That is perfectly correct. Kapag tinanong kayo ng density ng kahit anong gases, do not answer agad-agad. Always ask, sir, anong temperature, anong pressure? Kasi laging nakadepende ang density sa pressure and temperature kapag gases ang pinag-uusapan. Maliwanag? So pag sinabi, kanina tinanong ko si Ian, what is the density of air? Dapat ang sagot sa akin ni Ian, sir, kulang ang tanong mo. Ano po ang standard ko? Ano po ang conditions natin? What is the pressure and temperature? Pag binanggit kong standard condition, pasok ang 1.2 kilogram in every meter cube. Pero pag binago ko ang temperature at pressure, magbabago din ang density. Okay, maliwanag yun? Sige nga. Philbert, what is the density of water? 1,000 kilogram per cubic meter. Very good. 1,000 kilogram per meter cube or cubic meter. Raven. Rojas, what is the density of hot water? Sir, hot water po. Yes po, hot water. Wait lang po. Search ko lang po. Sige. Ingat ha. Susulat ka. Mamaya ka na, Sophia. Wala ka kanina. Hindi naman kita inabsenan, Sophia. Pero ikaw sasagot sa sunod. Mali. Go, Raven. Hanap. When marimba dance with me, make me sway on the ocean. Whenever I see Raven Rojas looking in the internet, I remember the child as in wonders as he sleep. Wherever I see people giving gifts, exchanging cards. Mag-exchange gifts tayo sa sa finals, no? Bibigyan ko ng Christmas bonus. Go ahead, Raven. Sir, 999 po. 999 daw po. Ayan, titingnan natin kung tama. Sige nga, Sophia. What is the density of hot water? Sa pagkakatanda ko po ng summer ay same pa rin po kahit po mag-iba po ang temperature. Yan, ganyan naman nakakatawa namang minaalala. Alright, very good. Dahil ang pinag-uusapan po natin ay liquid, the density remains constant. Hot water, cold water, maligamgam na water, tap water. Kasi ang banggit ko is still water naman po. Walang naging phase change na pinag-uusapan. It's still water. Ganun kaganda kapag tayo ay liquid. There is no change in density. Okay, last question. In English unit, what is the density of water? In English unit, what is the density of water? Again, in English unit, what is the density of water? Cristel? Anakan? 62.4 pound per cubic feet. Mali! Diba? Let's go, Buwan. Anong naalala ni Angel? 1.94 slugs per cubic feet po. Very good. That is 1.94 slugs
in every feet cube. Kasi po, ang description natin ng density is mass over volume. Yung 62.4, that is pound force. And this is not mass, but this is force per volume. Okay? Maliwanag yung mga bagay din sa density. Nakakatuwa namang naaalala. Nakaka-proud kayo, guys. Alright. So, okay na tayo doon sa compressible at incompressible. Let's now proceed with our predominant direction of flow. We have 4 predominant direction of flow: the radial, tangential, axial, and the mixed flow. Pag sinabi nating radial, from the word radi, no, mayroong center of rotation. Mayroong paikot or swirling or circular motion yung ating fluid. Radial flow, circular flow. Pag sinabi nating tangential flow, katulad ng Pelton turbine, habang may dumadaang papaganto, may isa namang umiikot tapos magpaparallel sa kanya. Habang may dumadaang papaganto, may isa namang umiikot tapos nagpaparallel sa kanya. That is tangential flow. Okay? So that is tangential flow. Paano naman po pag sinabi nating axial flow? Katulad ng discussion natin ng face-to-face, yung tubo ni Sir, medyo mataba, medyo mahaba. Naalala yung tubo ni Sir? Imagine niyo na lang yung tubo ni Sir. Yun yung ginamit natin for the axial pump. Ano ba pag sinabi nating axial? On the same axis. Ibig sabihin, pag axial flow, on the same axis yung flow natin. At pag sinabi nating mixed flow, this is the combination of axial and radial flow, katulad ng Francis turbine. Pumasok sa X, nilabas sa Y. Naalala yung ating centrifugal pump at Francis turbine, ipinasok kay X, inilabas mo kay Y. Magkaibang axis ang pinasukan at nilabsan ng ating fluid. Okay? Kaya ingat doon sa mga naglalabas ng fluid, no? Pinasok kay X, nilabas kay Y. Ayun, nag-away. Joke lang po. And also, other components such as the valve, filters, strains, and fittings are used to control distribution, flow rate, pressure of fluid cleanliness. So these components po are classified as energy transferring devices as they introduce frictional resistance to flow, converting some of the fluid pressure and kinetic energy into the thermal energy or heat. Ito po yung example ng ating mga fittings at paano sila na-convert into thermal energy. For example, yung fluid po natin ay nag-flow dito sa ating ang tawag dito, T-valve. Hindi, fittings to eh. Nakalimutan ko basta itong pa-letter T something to. Fittings na pa-letter T. Ibig sabihin yung fluid natin ay liliko, no? Liliko yung fluid natin. Pag lumiko ang fluid natin, kung mapapansin nyo dito, nag-increase tayo ng surface area na dadaanan ng ating fluid. At pag fluid ang pinag-uusapan, meron tayo laging tinatawag na shearing stress. Naalala yung shearing force, shearing stress na cause ng dalawang magkapatong na fluid at saka yung fluid into the surface ng ating pipe. No? So, shearing stress, dahil dumami yung shearing stress natin, pag nag-shear tayo, pag nagkikiskisan, anong nangyayari? Nag-iinit. No? So, yung mga nagkikiskisan dyan, di nag-iinit sila. No? So, pag nagkikiskisan, nag-iinit, nagdagdag po tayo ng shearing dito. Therefore, nag-create tayo ng thermal energy between the fluid and the surface of the pipe. Okay? Okay kaayo? Okay kaayo. Okay kaayo. Okay kaayo. And also, meron po tayo ditong diagram na nagpapakita lang po ng components or yung ating additional information based on the classification po. So, dito kung mapapansin nyo po sa diagram, meron po tayong extended and closed, extended and closed. May extended compressor and pumps, may extended turbine, may enclosed compressor and pumps, at saka may enclosed turbine. Nung kayo po ay nag-thermo 2, kung maaalala, may tinatawag po tayo yung mga multi-stage compressor. Meron din po tayo multi-stage pumps, multi-stage turbine.
No? Naalala dyan, nung term 1, term 2, yung nagdadagdag na ng turbine sina ma'am at sir para sa mga recirculating, naalala? Nagdadagdag ng pumps, or nagdadagdag ng compressor, multi-stage compressor, double acting pump, single acting pump, naalala? Kasi po, yun yung tinatawag nating extended, but they are only composed of also single or enclosed one. So, paano pong ginagawa? For example, naghukay tayo ng ano favorite number mo, Kent? Paring Kent, anong favorite number mo? 69 daw. Ano daw? Ano pare? 8 po, sir. 8. 88. 88. 8 Okay, po. alam ko yung 88, bago yun. Yun yung I ate you, you ate me, 88. Di ka? Galing ng bata na rin. 8 lang pala, no? So, for example, meron tayo ditong 80,000 feet. Dahil favorite number niya ay 80,000 feet na huhukayin. Ay, pag nakahukay ka ng 80,000 feet, nagkakaroon na yan ng deposito ng tubig. Ay, dahil naghuhukay tayo, sa tingin nyo, isang pump kaya ay kaya ang 80,000 feet? Hindi po kaya ng iisang pump yon. Kaya gumagamit tayo ng multi-stage pump. Ang ginagawa ni multi-stage pump, 'di ba nakakita na ba kayo ng pump? 'Di ba pag binuksan yung pump, tapos lalo yung mga submersible pump, yung napulwak ng ganyan, yung parang fountain. Alam, yung ganyang itsura. Kasi yung taas na nararating niya, yan din yung tinatawag nating head, energy head. Ganun lang kataas. Ibig sabihin, kung ganun lang kataas, ibig sabihin may limitasyon ng isang pirasong pump. Ang gagawin natin, di ba hanggang dito lang, dudugtungan natin dito para yung inilabas ni pump 1, yun yung ipapasok nyo kay pump 2. Yung nilabas ni pump 2, yun yung ipapasok nyo kay pump 3. Yung inilabas ni pump 3, yun yung ipapasok nyo kay pump 4 hanggang marating nyo yung required elevation or energy head na hinihingi ng sitwasyon. Okay? So, ganun yung mga extended, katulad din sa turbine natin. Pag enclosed naman po, ibig sabihin yun yung isa-isa lang po. Okay? Itong enclosed po natin, meron tayong axial, radial, at mixed. Axial, radial, and mixed din po pagdating natin kay turbine. Na pag-usapan na naman natin ng axial, same axis. Pag sinabi po nating radial, meron pong swirling or circular motion. At pag mixed, pinaghalong axial at circular. Ipinasok sa x-axis, nilabsan sa y-axis. Okay? Then, batay po sa kanilang flow, doon tayo nakakapili ng gagamitin nating mga rotor or impellers. No? So, syempre, kapag axial flow, anong ginagamit natin? Propeller. Kapag naman po radial flow, so kalimitan ng ginagamit natin ay aring merong curvature. At kapag mixed flow, ayan yung ating impeller, tapos yung ating kataasan, yung mga Francis turbine, no? Ito Kaplan turbine, tong radial flow. So the same naman with our turbine and pumps, baliktaran lang po yung kanilang process. Pag si pump, nag-a-add ng energy, pag si turbine, nag-harness ng energy. And the third one is classification based on the fluid use. So may mga machinery tayong gumagamit ng gases, may gumagamit tayo ng liquid, at meron tayong gumagamit ng combination of two, which is what we call as steam, tulad ng steam turbine. Yung pump natin, steam din minsan yung dinideliver. Okay? So, any question po for our chapter 1? Question? Clarification? Wala. Okay po, let's proceed with our chapter 2, which is specific speed. Pag sinabi po natin specific speed, sa specific speed po ay denoted or may symbol po tayong big letter N na may subscript na letter S. So, big letter N na may subscript pong letter S. So, si specific speed po ay crucial parameter in the field of fluid machinery serving as dimensionless index that characterizes the geometry and performance of pumps and turbine. For example, Patrick Joshua, pag ikaw ay namimili ng aircon, anong tinitingnan mo sa aircon? Bukod sa presyo.
yung sa kung paano po, kung gaano po kalaki or paano mag-fit siya sa isang paglalagyan. Okay, kung gaano daw po kalaki o aside from that, generous. Sir, kung ano pong HP po ng aircon. Very good. Kung ilang HP daw po ng aircon. At ganun din, kung paano tayo nagtitingin ng aircon, 'di ba? Namimili ng aircon. So, alam dapat natin kung ilang HP at kung gaano yung size. Ganun din po kapag dating natin dito sa pump. Pero ang ginagamit nating batayan or basihan ay yung tinatawag nating specific speed. So for example, alam niyo po ba yung Avon, yung Boardwalk, yung Natasha, yung pag kiniskis nyo na amoy nyo yung pabango, no, yung pagbibili ng sapatos, susukatin sa kalendaryo yung sapatos mo, tapos yun ang ibibigay sa na Natasha o sa magbo-boardwalk. Naalala yon? Naalala yon, very good. Ganon din po yung parang style pag tayo ay nagdi-design ng pump. So kunwari meron na tayong isang buong system, no? Yung system natin may required head or elevation or may required energy yung gagawin yung kunwari gumawa kayo ng power plant, so may required energy yan. Meron din tayong required na turbine, required na speed ng motor na gagamitin. And may required tayong flow ng ating fluid. Kapag nakuha natin, ito yung dinesign natin. So magde-design, ito yung given natin. So magde-design ngayon tayo ng pump or turbine. So paano tayo magde-design ng pump? Kukuhanin nyo yung kanyang specific speed. Pag nakuha natin ng specific speed, titingnan natin ngayon doon sa catalog. Pag sinabing catalog, parang magazine yun ng mga pumps. So, sa magazine ng mga pump, ang binibigay niyang specification ay yung ating specific speed. Okay? Ngayon, itong specific speed rin ang magsasabi kung ilan pump or turbine yung gagamitin natin, kung ilan. Kasi yung ating head, lagi po yung merong divisor na number of stages. Pag sinabi nyong 5 stage, ibig sabihin yung head natin nakadivide dyan sa 5. Paano po siya nakadivide sa 5? Diba ito yung pump 1. Ito lang yung head niya. So H ay multi-stage. So 5 pump po yun. So 1, 2, 3, 4, 5, kanya-kanyang head. So pag dinivide nyo, dinivide nyo sa 5, yung isang head ay isang pump lang. Kaya malalaman natin ilang pump or ilang turbine yung ating kakailanganin. No? So sabi daw po, it is defined as the speed at which geometrically similar pump or turbine would operate if it were scaled to deliver 1 unit of flow. So flow, discharge in every unit of head. And this is for pump. Pag ang pinag-uusapan natin ay flow, that is for pump. Pero pag ang pinag-uusapan natin ay unit of power in every unit of head, unit of power, that is turbine. Okay, that is turbine. No, so we have here our formula for our specific speed. This formula is obtained, and this is an empirical formula. And when we say empirical formula, then the formula is obtained through multiple experiments and not just by derivation. No, so hindi siya nababago pag empirical formula, katulad ng Reynolds number natin na example ng empirical formula. So for our pumps po, English unit English unit pumps, yung N po natin naka RPM, yung Q po natin ay naka GPM. Ano ibig sabihin ng GPM, Joshua Miguel? Ano ibig sabihin ng GPM, Joshua Miguel? Going once? Sir, gallons per minute po, if I'm Very correct. good. That you are correct, Idol. You are correct. That is gallons per minute. Kasi nung second sem, may nagsagot po kay sir na exam, yung GPM ginawang grams per minute. Oo, ginawang mas flow rate. Tagaling. No?
So, that is gallons per minute. Tapos yung H natin, this is in terms ng feet raised to 3/4. Pero tatandaan ng formula po natin, imaginary man, meron po yung nakadivide dito na number of stage. Okay? Pag walang binanggit, then assume that the number of stage is 1. Pag double acting, divided by 2. Pag two-stage, divided by 2. Pag multi-stage, pump, compressor, or turbine, so ask kung ilang yung stages na yon. Okay? English unit to ha. English unit ang pinag-uusapan kasi identify nyo kung siya ay English unit or SI unit. Pagdating naman po kay turbine, same formula pero yung nasa loob ng ating square root po ay power na naka-HP naman po. At ito kanina 3/4, pagdating po kay pump, siya po ay pagdating po kay turbine, siya po ay 5/4. Huwag kakalimutan yun ha. Pagdating naman po natin kay SI unit, same formula po tayo. NS is equal to N square root ng Q all over H raised to 3/4. Pero meron na po tayong conversion factor. Yung conversion factor po natin kapag pump, that is 51.65. Again, kapag dating po natin dito sa SI unit, nananatili naman po na ang ating N ay naka-RPM, ang Q ay naka-meter cube per second, at ang H ngayon ay naka-meter na po. Okay? Maliwanag yan ha. Tatandaan din ang ating conversion constant na 51.65. The same goes with our turbine formula in SI unit po. So, N is RPM, P is in kilowatts, and H is in meters po. At meron po tayong conversion factor na 0.2626 kapag SI unit. So kapag po ang ating specific speed ay mababa, kapag sinabi daw pong low specific speed, so ang pinoprovide po niya ay high head, mataas na head, pero yung velocity natin ay mabagal. Low velocity. Pero kapag po medium specific speed, so si head at si velocity po ay almost pantay lang or nasa middle. Pero pag sinabi po nating high specific speed, ibig sabihin mababa yung head or mababa yung energy na napoproduce, pero napakataas naman po ng kanyang velocity. Maganda po ito kapag mga flat or mga axial yung atin pong pinagdadaluyan ng flow. Alright, so let's try solving a sample problem po. Green. Wala na. Ayun, may papel pa dyan. Oh. Pwede nyong kunahan na lang kayo ng papel doon. Magpiprint ulit ako later. Okay, next po, let's have this problem po. A centrifugal pump powered by a direct drive induction motor is needed to discharge 150 gallons per minute against a total head of 180 feet. When running again a fully loaded speed of 3,500 RPM, what is the specific speed of the pump? Given muna tayo, meron daw tayong discharge na Q is equal to 150 gallons in every minute. Meron din daw po tayong total head. So, head na equal kay 180 feet. Also, running at the speed po natin na 3,500 RPM. Okay, let's now identify. Ano po ang pinag-uusapan nating machinery? Sige nga ninyo, Alexa, anong pinag-uusapan nating machinery? Nasira na ata yung sa ibabaw, sir, gaway na lagyan ng palamig.
Sira din yung photocopying ilalim dahil may nalagyan din ng palamig. Yung ano po, pasukan at saka yung screen. Kaya nga, sir, di mo lang nadala na sa basurahan. Alright. Ano na, Alexa? Alexa. Hi, Alexa. Ano po ulit yun? Ang tanong po, ano po yung pinag-uusapan nating machinery based on the problem? Alexa, play Spotify. Alexa, play Jose Marichaleg. Ano daw po ulit? Yung pampa. Pump, very good. So, mahalaga din na alam natin kung ano yung ating pinag-uusapan. Pump daw po. Sunod na tanong ni Sir, ano po yung unit of system? Unit of system na ginamit batay sa mga given. Noelin. Sir, pwede pong paulit? Anong system of unit ang ginagamit po batay sa mga given? Gallons per minute, feet at RPM. English po. English. So, English, unit po. At dahil English po, ano ngayon ang gagamitin nating formula for specific speed? Idol Beatrice Rael. Rael? Anong formula na gagamitin po natin for specific speed? English, pump. Kakabanggit lang po natin ang formula kanina. Okay, let me hear from Jeneline Espinosa. Jeneline, what will be our formula to use? Jeneline Espinosa, going once. Espinili pala. Sorry, sino si Espinosa? Espinili, Jeneline. Going once. Going twice. Going thrice. Alright. Absent po si Espinili. Okay. Let me hear from Berlin. Anong formula ang gagamitin natin, Berlin? Sir, ang formula po is N times square root of Q over H raised to 3/4. H raised to 3/4 divided by the number of stages po. Good job. Kasi nga, binanggit sa atin na English naman po yung ating system of unit, then pump yung pinag-uusapan, kaya po siya N square root ng Q over H raised to 3/4 divided by the number of stages. Alright, so let us substitute na po. Magsa-substitute na lang tayo. Specific speed is equal to 3,500 RPM times square root po ng 150 GPM all over ng ating 180 feet raised sa 3/4 divided by ilan daw pong number of stages? Only 1. So, hindi naman siya, wala namang binanggit, kaya assume 1. So, let me hear from Carl Andre de Los Santos. Carl, papindot po ako and what is our answer? Ang naging sagot ko po is 872.286. Ulit. I'm sorry. Nagbabounce back dun sa isa mong account. Wait lang po, sir. Hello Okay. po. Sorry, check po. Okay na po. 8? 872.2868. 68. Anong unit natin, Idol? Unitless po. Very good. This is unitless kasi binanggit natin kanina na specific speed is a dimensionless parameter. Ngayon, gamit itong 872.2868, pupunta na kayo sa catalog, titingnan nyo
kung ano yung babagay na pump or turbo, na pump batay dun sa dinesign natin na pasok sa specific speed niya. Okay? So, ganun po tayo gumamit ng specific speed. Question? Clarification? Question po? Anyone? Let's go, Ninya. Wala pa akong ano, sir. Kasi po, yung ano ko po kay Jeneline po. Wala, mahina po ang signal niya kanina. Hindi po niya maintindihan yung tanong niya. Kaya po hindi na ano. Kahit kasi chat, walang ano naman, wala siyang reply, kahit chat or kahit paramdam. So I assume that is, at saka po tayo ay almost 4 years na nag-o-online class. I think you should be responsible to obtain a good signal as well. Yes, Jeneline, you're absent already po. Sir, sorry po. Kakameron lang po ulit ng signal. I'm sorry, but I will not accept it right now. So you better do your responsibility on our next meeting. Now, yes, Carl. Tanong ko po, sir, is yung value po ng Q. May instances po ba na hindi gallons per minute and kailangan po namin? Yes po, maraming instances po na hindi tayo naka-gallons per minute. Meron tayong liters per minute, meron tayong iba pang unit na ginagamit. But you should always convert going into gallons per minute because our formula is an empirical formula. So pag sinabing empirical, katulad ng machine design 1, machine design 2, kung ano dapat yung ginamit, yung gagamitin na unit, yun din dapat all throughout. Thank you. Any other question po? Question? Clarification? Alright, kung wala nang tanong, so that sums up our discussion for today on our next meeting tomorrow. 3105. Okay, tomorrow. So tomorrow we are going to start with our chapter number 3, which is pump. And if time prevail, we are going to try to discuss the RAM pump. But if not, I will be providing you video and a discussion for the RAM pump kasi ipa-perform nyo po ang RAM pump sa September 10. No, sa September 10, face-to-face, so that you already have the idea and you could already create your RAM pump this weekend or on the other days po. No, so kung wala nang tanong, everyone, you may now leave the meeting room. Thank you so much and I do hope you have a very great day. Bye-bye po mga idol. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Sir.